baka pwedeng pa-subscribe mga busing at pindutin ang notification bell para sa susunod nating mga video i-upload. So ngayon ay bubuo tayo ng makina. Ang maganda lang sa makina na to ay marami siyang kahawig. Ang makina na to ay Pinoy 125. Kapag nagbuo ako ng makina ay inuuna ko itong left crankcase. Dito ko ina-assemble lahat. Mas madali kung dito natin i-assemble lahat kumpara doon sa right na crankcase. Ang pangalan nito ay countershaft. At ito yung mga natatanggal dito sa countershaft kapag nagbiyak tayo ng makina. Ito yung countershaft second gear, 31 teeth. Din sunod natin yung collar. Pagkatapos ng collar ay yung kanyang thrust washer na 20 mm. Okay na ito dito kaya lipat naman tayo sa kabila. Ito naman ang countershaft third gear, 28 teeth. So ganito lang yung kanyang tamang posisyon. Sunod natin ang spline washer na 20 mm. Ngayon naman ay ang thrust washer na 16.5 mm. Pagkatapos ay ang countershaft low gear collar. Sunod ang countershaft low gear 36 teeth. So ganito yung kanyang tamang posisyon. Thrust washer na 16.5 mm. In ang idle starter gear collar. Sunod natin ang idle starter gear. Ito ay pwedeng magkabaliktad or pwede ring sundin natin yung kanyang marking. At ang pinakahuli dito sa countershaft ay ang thrust washer na 15 mm. Ngayon ay ganun lang ang pag-assemble ng mga natatanggal na gear sa ating countershaft. So ngayon ay dito naman tayo sa mga gear na natatanggal sa ating main shaft. Ito na yung kanyang transmission main shaft. Ang pinakauna nating ikabit ay ang thrust washer na 20 mm. Din sunod ang starter gear. So ganito yung kanyang tamang posisyon. Ngayon ay dito naman tayo sa kabila. 20 mm na spline washer. Sunod natin ang main shaft second gear 18 teeth. Mayroon itong collar. Mas makapal siya mga busing kumpara sa thrust washer. Ngayon naman ay ang thrust washer na 15 mm. So ganun lang po mga busing. Yun lang yung mga natatanggal kapag nagbiyak tayo ng makina. Yun lang yung mga natatanggal sa ating transmission. So ngayon mga busing ay ganito lang ang tamang posisyon bago natin ito ipasok doon sa ating left crankcase para hindi mahirap ang pagpasok ng ating transmission dito sa left crankcase. Ipagsabay lang natin silang dalawa at konting ingat lang mga busing, baka may mahulog na mga thrust washer. Kailangan ay pumasok ito dito sa kanyang tamang lagayan. Ito yung ating center gear shift fork at dito natin ilagay sa countershaft third na 28 teeth.
Ito namang isa ang gear shift fork, at dito natin ilagay sa main shaft fourth gear na 25 teeth. So ganito yung kanyang posisyon mga busing. Pagkatapos ay ito namang gear shift drum. So hindi ito papasok mga busing kapag baliktad. Ngayon ay itutuhog na natin ang ating gear shift fork guide shaft. Pero bago natin ituhog mga busing ay kailangan yung ating mga fork ay ilagay muna natin or ipasok natin dito sa transmission drum bago natin ituhog ang ating gear shift fork guide shaft. Kailangan talaga dito ay tama yung ating pagsetting ng transmission. Kasi sa isang motor ay ang transmission ang pinakamahirap na isetting. Kunting pagkakamali lang ay hindi papasok yung ating mga kambyo. Ngayon ay sunod natin ang ating crankshaft assembly. Pwede na itong hindi initin mga busing kasi sa ganitong klaseng mga motor ay maluwag lang ang lagayan ng mga side bearing. Kaya pwede na itong hindi initin. Meron itong dalawang guide. Mas paganda kung mayroong guide ang ating makina para hindi tabingi yung ating left crankcase at saka right crankcase. So ito na yung kanyang kickstarter assembly. So ganito lang ang pag-setting nito. Iuna natin itong starter spring retainer. Sunod ang kickstarter return spring. Din itong kanyang kick spindle collar. At meron itong thrust washer. So ganun lang mga busing ang pag-assemble ng ating kickstarter assembly. So ngayon naman ay ang pagpasok dito ng ating kick return spring. Ganito lang ang technique mga busing sa pagpasok ng ating spring. Yung dulo ng ating spring ay pasok natin doon sa butas ng right na crankcase. So ganito yung magiging posisyon niya. At ang kickstarter ratchet naman ay dapat, ito yun mga busing, ay dapat ilagay natin sa stopper ng right crankcase. Ganito mga busing. Ito naman ay ganito ang kanyang posisyon. Ilalagyan ko dito ng konting pangdikit para ilagay yung ating thrust washer ng ating kickstarter spindle. Ngayon ay lagyan natin ng center gasket. Bali ganito na po yung mangyayari mga busing pagkatapos nating ipasok yung ating right na crankcase. Ngayon ay baliktarin natin ang makina para malagyan natin ng mga bolt. So pagkatapos natin lagyan ng mga bolt ay higpitan na natin. Pagkatapos ay ilagay na natin ang kanyang
post plug holder. Ipasok natin ang bearing post spring bago natin ilagay ang bearing post plug. At ang post plug holder ay may nakalagay ng o-ring. So pagpasok naman ng ating post plug holder ay ganito lang ang dapat gawin. Unti-unti lang yung paghigpit sabay tulak ng ating post plug holder. O di kaya'y tutukin natin ng konti para mas-setting yung ating post plug holder at saka yung ating side bearing. So ganito lang mga busing ang dapat gawin. Ngayon naman ay ang kanyang oil filter screen, yung kanyang spring at ito yung kanyang cap. Ngayon ay baliktarin natin ulit ang makina para ma-assemble natin ang loob ng side case. Ngayon ay unahin nating i-assemble dito sa may oil pump. So may dalawang o-ring ito mga busing bago natin ilagay ang ating oil pump. So ito na yung oil pump at may dalawa itong screw bolt. Pagkatapos natin ilagay yung dalawang screw bolt ay higpitan. So sa paglagay pala mga busing ng ating oil pump, check natin yung gear, baka may damage. Dito sa may transmission drum, mayroon itong pin. Bago natin ilagay yung ating gear shift cam. Dito sa ating gear shift cam ay mayroon itong butas at ipasok lang natin doon sa pin para hindi iikot yung ating transmission drum. Then hex bolt na 6x25. Pagkatapos ito ay higpitan. So dito mga bossing ay pwede na nating i-test yung ating transmission. So ikot-ikutin lang natin itong hex bolt. Then ikot-ikutin natin yung main shaft para malaman natin kung papasok ba lahat ng ating cambio. Ngayon naman ay ang ating gear shift spindle assembly at meron itong thrust washer. So kailangan itong ating return ay pumasok dito sa kanyang stopper para babalik siya sa panahon na magkambyo na tayo. Ngayon ay primary drive na tayo. So dito mga busing ay pwede itong magkabaliktad. Ngayon ay dito tayo sa kanyang clutch center at dito natin i-assemble ang mga clutch lining at saka clutch plate. So kailangan dito ay nauuna itong clutch lining bago itong clutch plate. Then sunod naman yung clutch lining. Then clutch plate naman hanggang sa maubos yung ating 5 clutch lining.
Ngayon naman ay dito tayo sa kanyang clutch pressure plate. So ganito yung kanyang tamang posisyon mga bossing. Kailangan pumasok yung ating clutch pressure plate para puwersado yung ating motor. Ngayon ay lagyan natin ng isang clutch spring bago itong kanyang clutch lifter plate. Pagkatapos ay lagyan muna natin ng isang bolt at huwag muna natin higpitan. Ito yung technique mga bossing para hindi mahirap ipasok yung mga clutch lining dito sa kanyang clutch housing. Ngayon, ito yung clutch housing at iuna natin itong ilagay dito sa dulo ng ating counter shaft. Spline washer B na 20 mm. Bago natin ilagay yung ating inasimbol na mga clutch lining dito sa ating pressure plate. So dito ay kailangang pumasok yung ating spline ng clutch center sa spline ng ating counter shaft. So ganito yung mangyayari mga bossing. Katapos ay lagyan natin ng clip. So clip top ito mga bossing, iba doon sa ibang motor na naka lock nut. So dito ay pwede na nating ilagay yung tatlong spring at ang yung kanyang tatlong bolt. So pagkatapos ating malagay yung mga busing ay pwede na natin itong higpitan. Sa paghigpit pala nito mga busing ay kailangan ay igitna-gitna natin yung paghigpit para hindi mabasag yung ating clutch lifter plate. Ngayon ay ang kanyang ball radial bearing. Pagkatapos ay ang kanyang clutch lifter rod. Fuel filter rotor at meron itong washer na 16 mm. Pagkatapos ng washer ay meron itong lock nut na 16 mm din. Pagkatapos ay higpitan. Fuel filter cap at may gasket na. At may tatlo tong screw bolt din higpitan. May dalawa itong side case guide. Then lagay natin yung side gasket. Yung mga gasket pala nito mga busing ay kasya lang sa PMX 125.
Ito yung itsura ng kanyang side case. So ngayon ay ikabit na natin ito. Pagkatapos ay lagyan natin ng mga bolt, din higpitan. So dito naman tayo sa may flywheel side mga busing. So ito yung kanyang timing gear at mayroon itong tuldok. So kailangan yung tuldok din ng timing gear ng ating crankshaft ay magkadugtong silang dalawa. Kasi pag hindi magkadugtong ito mga busing ay maaaring palyado yung ating motor o di kaya ay walang pwersa. So kailangan talaga ay magkadugtong silang dalawa or magkagitna. Ito ang ating cam gear shaft at may o-ring ito mga busing at ipasok na natin ito dito sa ating timing gear or dito sa ating camshaft. Meron itong camshaft spring bago natin lagyan ng kanyang holder. Din kanyang oil seal, bago ang kanyang starting driving gear. Din ang flywheel at may spline nito mga busing at kailangan pumasok dito sa kunya ng ating crankshaft. At dito naman mga busing ay meron itong Bendix drive na ganito ang kanyang tamang posisyon bago natin ipasok ito dito sa kanyang starting driving gear. Yung kanyang bolt din higpitan. So ngayon ay dito na tayo sa kanyang top. Kung mapapansin natin mga busing ay mas malaki ang pocket ng intake valve kumpara dito sa exhaust valve. So ganito yung kanyang tamang posisyon ng piston. So ngayon para mas maganda ay lagyan muna natin ng piston pin lock yung sa bandang kanan. Pagkatapos ay una nating ilagay ang ating oil ring. So pagkatapos mga busing ay may dalawa itong manipis na ring. So ilagay lang natin ito sa gilid ng ating oil ring.
So pagkatapos nito mga busing ay yung compression ring naman. So yung hindi matulis mga busing ay dito natin ilagay sa gitna. Tapos yung matulis ay sa ibabaw natin banda ilagay. Yan yung tamang paglagay ng mga piston ring. So okay, sa pag-align naman ng mga piston ring mga busing ay yung kanyang mga ring gap ay wag nating isunod-sunod. Dahil pag sinunod-sunod natin yung mga ring gap ng ating mga piston ring ay uusok yung motor natin. So kailangan ay ihiwa-hiwalay natin yung ating mga ring gap. So pagkatapos nating i-align ang ating mga piston ring ay kabit na natin ito sa ating connecting rod. Pagkatapos ilagay natin ang ating piston pin at lagyan natin ng ating piston pin lock. Kapag naglagay pala tayo ng ating piston pin lock ay lagyan natin ng basahan. Kasi pag na-miss yung paglagay natin ng piston pin lock ay maaari pong pumasok sa loob ng makina ang ating piston pin lock at baka ito pa ang magiging sanhi sa pagbaklas natin ulit ng ating makina. So dito ay may dalawang guide yung ating cylinder bore. Din yung kanyang bore gasket. So ngayon busing ay ito yung tamang paglagay ng ating cam follower. So ito yung kanyang cam follower shaft. At ito naman yung kanyang wave washer. No, so sa paglagay ng wave washer ay ganito lang ang kanyang tamang posisyon at kailangan ay hindi mahulog yan. So ito din yung kanyang tamang posisyon ng cam follower. Pagkatapos ay ituhog natin yung ating cam follower shaft. So sa paglagay ng ating cam follower shaft mga busing ay pwede natin ito dikdikin ng konti. At ating cam follower shaft mga busing ay meron yang o-ring para hindi tatagas yung ating oil. At pwede itong magkabaliktad. Ngayon ay ready na nating ipasok ang ating cylinder bore. At sa pagpasok ng ating cylinder bore ay ingatan natin at kailangan ay nasa align yung ating mga piston ring para hindi magasgas yung ating bore. Ngayon ay pasok na natin yung ating mga guide. Bago natin ilagay yung ating cylinder head gasket. Paglagay ng ating cylinder head gasket, pwedeng lagyan natin ng maker, pwede na rin hindi. Basta bago lang yung ating cylinder head gasket. So ngayon ay ganito lang ang pag-assemble ng ating cylinder head. Nalagyan ko na ito ng dalawang valve seal at nag-grind ko na rin ito. So dito mga busing, kung mapapansin natin ay mas malaki itong intake valve kumpara dito sa exhaust valve.
Itong malaki ay sa intake. At ito namang maliit ay sa exhaust. Nilalagyan ko ng matigas na bagay yung ilalim para makabit ko yung mga valve spring. Ngayon ay iuna natin ang yung inner spring. Din itong valve outer spring. Yung magkadikit na spring ay lagay natin sa ilalim, pati din dito sa kabila. Ngayon ay ilagay na natin ang valve retainer bago itong dalawang valve block. At ganon din sa kabila. Ito pala yung tools na ginagamit ko sa pagpasok ng ating mga valve block. Ngayon ay napasok ko na yung dalawang valve block. Ngayon naman ay ready na natin itong ikabit dito sa kanyang cylinder bore. Lagay na natin ang cylinder head nut with washer. Pati itong hex bolt na 8x84.5. So ngayon mga busing ay push rod na tayo. So kailangan yung push rod natin ay maupo dito sa kanyang follower. Pag hindi maupo yan mga busing ay magda-down yung ating push rod na tulad nito. So kailangan ay maupo yan bago natin ilagay yung ating rocker arm. So sa paglagay ng ating rocker arm mga busing ay kailangan yung ating push rod ay maupo din dito sa lagayan ng ating rocker arm. Pagkatapos ito ay ilagay na natin ang ating tatlong brake stopper arm bolt. So naigpitan na natin mga busing. So dito naman tayo sa valve clearance. Ang intake valve ay 6 at dito naman sa exhaust valve ay 8. So depende na yun sa atin busing kung ano yung mga gusto nating valve clearance. Ang importante lang naman dito ay meron itong clearance para under siya. Na pala mga busing, nakapit ko na sa kanyang chassis at nakabit ko na rin yung ibang kanyang mga accessories at ito na lang yung hindi ko nakabit dito sa may flywheel side. So okay, continue tayo dito mga busing. Meron itong maliit na spring bago itong kanyang pin para sa indicator ng ating neutral light.
Ngayon ay dito na tayo sa ating electric starter gear. Din yung ating mga guide. Din yung ating gasket. Speaking of gasket pala mga busing, ay kasya lang ito sa overhauling gasket ng MX 125. Ngayon ay dito naman tayo sa crankcase cover ng flywheel. So dito na side mga busing ay napaka-basic lang ito ikabit. Sana ay natutunan kayo sa aking video na pwedeng magamit ninyo sa inyong pag-DIY o pati na rin sa inyong paghahanap buhay. Lalong-lalo na sa mga mekanikong nag-uumpisa pa lang. So okay mga busing, at itong electric starter motor na lang ay hindi ko pa nakakabit. So sana mga busing ay may natutunan kayo sa aking video.